Bumuli sa ating lahat, mga minamahal, mula sa God Save All Baptist Church. Nais po muli namin maghandog ng isang pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayon pong gabi, nais ko po kayong anyayahan na buksan po ang ating mga Biblia sa aklat po ng Isaiah, chapter 4, verse 2. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. Sa araw na iyon ay magiging maganda at malwalhati ang sanga ng Panginoon at ang bunga ng lupain ay magiging magaling at mainam sa kanilang mga taga-Israel na nangakatanan. Sa English po, in that day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. Manalangin po tayo. Mapagpala namin Diyos sa langit ngayong pong gabi. Tulungan niyo po kami na makita po ang iyong mga salita sa kaparaan ng paggawa ng Banal na Espiritu. At ganyan din ang pagpapatawad sa akin, mga pagkukulang na nasumpungan niyo po. Pagpalain niyo po kaming lahat ng iyong mga salita ngayong gabi. Sa pangalan ng Panginoong Jesus po aming dalangin. Amen. Ngayon pong gabi, ang ating pong paksain ay the branch of the Lord, ang sanga ng Panginoon. Yun pong sanga ng Panginoon ay isa hong titulong ikinapit sa ating Panginoong Sus. The branch of the Lord, ang sanga ng Panginoon. Na ang titulong ito'y inangkin o nakalapat sa Panginoon sapagkat ang titulong ito ay meron pong paglalapatan ng kanyang gawa o gagawin bilang isang sanga ng Panginoon. Ay sabi ko na sa Karaya, dinggin mo ngayon o Josue na Pangulong Saserdote, dinggin mo at ang iyong mga kasama na nakakaupo sa harap mo sapagkat sila'y mga taong pinakatanda, sapagkat narito aking ilalabas ang lingkod ko na sanga. Ang Panginoong Sus po ay tinaguriang sanga. Ito po ay titulo ng Panginoong Sus. Actually, napakarami pong titulo ng Panginoong Sus sa Biblia na yun po ay halos gabi-gabi na ating tinatalakay. Kagabi po ay may tinalakay din pong sanga o titulo ng Panginoong Sus. Ito pong titulong ito, mga minamahal, ay ating maiintindihan base sa mga puntusin ating kukunin. At ito nga pong branch of the Lord o sanga ng Panginoon, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Sus. Una po, nais ko pong ibahagi sa inyo tungkol sa sanga ng Panginoon. Minsan talagang palibasa ay hindi ho tayo ang main address na tao na kinakausap, kundi tayo ay nakasumpong ng biyaya. Kaya may mga termino ang Panginoon na use na ginagamit sa bansang Israel na hindi tayo use. Pero ngayon po ay di ating tatuloy-tuloyin sa Biblia. Ano ba ang pinalalabas dito? Una nating kunin, actually mga kapatid, yung branch of the Lord, ito po yung nag-ugat sa pangako kay Abraham. Rooted on Abrahamic covenant. Kasi kung atin pong titingnan, mga minamahal, ang Diyos po ay tumawag ng tao sa katauhan po ni Abraham, piniling maging ama ng bansa. At doon po si Abraham ay pinangakuan. Kung ating pong tutunghayan sa Genesis chapter 12, verse 1, 13,
verse 14 and 15 and 17, yung pong pangako ng Diyos kay Abraham, yan po ay may tinutukoy na seed o binhi. Na ang saklaw po ng kanyang pangako kay Abraham ay sumasaklaw sa lupain. Pangako ng katubusan at pangako ng magiging bilang na magiging hari na umaabot kay David, yung tinatawag na Davidic Covenant. Kung kayo po'y pamilyar, doon po sa Genesis, nung tawagan ng Diyos, sabi niya, sa pagpapalay, pagpapalain kita. Sa iyong binhi ay pagkakaloob ko ang maraming mga bansa at kayo ay magkakaroon ng katubusan. So doon po sa tinatawag na yung branch of the Lord, yun po ay halos nag-uugat sa pangako ng Diyos kay Abraham. Na may tatlong division po yung pangako ng Diyos kay Abraham, yung land, the promise of a national land. Na ang Palestinian, ito yung tinatawag na Palestinian Covenant, na ibinigay sa Israel, particular sa katiyakan ng permanent restoration to the land. Ito po yung pangako ng Diyos sa binhi ni Abraham. Ang binhi po ni Abraham ay tumutukoy sa dalawang klase. Binhi physically at binhi spiritual. Pero ang sentrong persona o sentrong magbibigay buhay, sentrong tinutukoy, yung remnant na binhi na tinutukoy na sentro na hindi na damage, na hindi na siyang mag-aangat sa bansang Israel sa pollution ng kasalanan dahil hindi siya na-damage sa kasalanan, yun po yung tumutukoy sa Panginoong Hesus. At kaya po yung salitang pangako ng Diyos kay Abraham na nakasentro sa binhi ay tumutukoy po yun talaga sa Panginoong Hesus na kung saan ay dahil sa pangako niyang binhing yon na kahit ang Israel ay lumagpak, bumagsak, maraming pagkakasala, dumating nga sa tinatawag na halos na wala sa mapa, time will come na talagang marerestore kahit paano ang bansang Israel dahil ang Diyos ay nangako kay Abraham, unto thy seed, sa iyong binhi, na kaya maging ang bisa ng isang araw na makukubkob nila, talaga ang ipinangakong lupain, the promised land, ay nakasalalay sa kapangyarihan, sa sustansya ng unto thy seed, that pertains to the Lord Jesus Christ. And then, yung seed na yon, ang bisa din doon, na magkakaroon ng Israel on the future, bagaman ngayon, mayroong individual na naliligtas sa Hudyo, pero darating ang panahon, sa huling panahon, na ang Israel ay maliligtas as a nation, at yun po'y nakasalalay pa rin sa pangako ng Diyos, unto thy seed. Yung seed po na yun ay nakasentro, bagaman mayroon natawag na seed physically, seed spiritually, seed spiritual to the Jews, spiritually, nakinabang ang mga hintil, pero ang sentro, ang pinagsasalalayan ng sentrong bisa o sustansya o kaganapan ay ang seed na tumutukoy sa Panginoong Hesus. Na siya po yung tinatawag na not only promise to the land, but promise of redemption. Ito po yung tinatawag na New Covenant. Particularly to do with Israel, spiritual blessings and redemption. Yan po ating matutunghayan po sa Jeremiah 31 verse 31 to 34. So may kung inyong papansinin nung tawagin talaga ng Diyos si Abraham, nakipagtipan ng Diyos sa iyong bansa ay pagpapalay. Pero yun palang pangako ng Diyos kay Abraham, nakasentro sa seed. At yung seed na yon ay ang Panginoong Hesus. At ang isa pang nilalapatan nito yung tinatawag na the promise of numerous descendants to form a great nation. Ang pangako ng Diyos kay Abraham ay
sa kanyang lahi, lalabas ang isang malaking bansa. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na Davidic Covenant. Ito po yung ang aplikasyon ng pangako kay David. Kaya sabi ko po, branch of the Lord, yan po yung nag-ugat sa pangako kay Abraham. Na yan naman, kung ating tutuntunin, may mas malalim pang pinag-uugatan yan sapagkat ang plano ay nagsimula pa doon sa walang hanggan. Pero yung pong tinatawag na branch of the Lord, nalalabas sa binhi ni David ng isang maghahari sa Israel, ay nag-uugat kay Abraham. Ito na po yung tinatawag na sa iyong binhi ay lalabas ang isang malaki bansa. Na bagaman maraming naging hari sa Israel, nagsimula yan kay Saul, hanggang sa kahuli-hulihang hari na bumagsak, na naalipin ng Babylonia dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. Pero darating ang pangako ng Diyos kay Abraham na nakalapat sa pangako kay David na sa iyong binhi ay hindi mawawala ang isang taong tuupo sa trono. Na yan ay talagang kumakatawan sa Panginoong Hesus. At yan po yung matutupad isang araw sa kanyang 1,000 paghahari. So nais ko lang pupuntahin mga kapatid na ang branch of the Lord, ito po ay nag-ugat sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sapagkat saklaw na pangako ng Diyos kay Abraham ay ang lupain, Palestinian Covenant, na kung saan ibibigyan sa bansang Israel. At yung tatahan doon, isang araw, ay mga Israel na tinubos. Sa ngayon, ang Israel ay hindi pa permanent ang paglagi sa Palestinian Covenant. Sa ngayon, ang Panginoong Hesus ay hindi pa rin visible na naghahari sa Israel. Yan po ay in the future. Pero nais lang po natin puntahin ngayong gabi. Pag sinabi pong branch of the Lord, yan po ay may malaking kinalaman ng pangako ng Diyos kay Abraham, mga minamahal. At pandalawa po, nais ko pong kunin ngayong gabi sa ating pag-aaral sa branch of the Lord, not only rooted on Abrahamic covenant, also revealed is small and fragile in the beginning. Alam niyo ba itong branch of the Lord, mga minamahal, na nakaplano ng Panginoon bago pa itatag ang sanglibutan, na nag-ugat sa pangako kay Abraham, ito po'y revealed small and fragile in the beginning. Yung branch of the Lord, just as a branch, when it first begins to shoot forth, appears small. Siyempre, wala naman pong sanga, nagabiga agad ang laki. Laging ang sanga ay nagsisimula muna sa maliit. At kung ating pong titingnan yung branch of the Lord, mga minamahal, na ipinangako ng Diyos kay Abraham na nakalinya kay David na magiging hari sapagkat sa kanyang binhi ay hindi mawawala ng hari. Ito po ay just as a branch, when it first begins to shoot forth, appears small and fragile and easily broken. So would the Messiah first appear to be inconspicuous and unattractive. Actually, ang Panginoong Hesus po, bilang sanga ng Panginoon, ay nagsimula sa isang kalagayang hindi nakakaanyaya. Sapagkat sabi po ng Isaiah 53 verse 2, "For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground." Sa Tagalog po, ganito po ang pagkakasabi. Ito pong branch of the Lord, ang sanga ng Panginoon. Kaya kung kayo may mababasang sanga ng Panginoon, yan po'y tumutukoy kay Kristo. At yan po'y nag-ugat sa pangako kay Abraham. At ito'y nahayag sa isang maliit at medyo
fragile in the beginning. Sabi po ng verse 2 ng Isaiah Tagalog, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya, naggaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan, na mananais tayo sa Kanya. Ito pong branch of the Lord na nagsimula sa isang sangang maliit at mahina, pero isang araw ay magiging malaking puno ng ubas, na kung saan ay napakaraming mga sanga. Ayan po sabi ng John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang Panginoong Hesus bilang branch, nagsimula siya sa maliit. Pero time will come na itong sangang ito ay lalaki at magkakaroon ng maraming mga sanga. Pero siya po ay nagsimula sa isang hamak, isang karpentero, isang bilong sa mahirap na pamilya, sapagkat nung ipanganak si Jesus Christ, may kautusan po na maghahandog sa templo, at ang inihandog ng kanyang mga magulang ay kalapate. Yan po ay indikasyon na siya ay bilong sa mahirap na pamilya. Hindi po tupa, hindi po toro, hindi ginto ang inihandog, kundi kalapate. Ang Panginoon po bilang branch of the Lord ay nagsimula sa isang maliit na sanga. Pero dumating ang panahon na dumating na ngayon na siya nagsimula sa napakaliit, siya po ay nagpakababa. Sabi po ng Biblia, bagaman siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya minarapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi naganyong alipin. At nang siya'y masumpungan sa anyong alipin, siya'y nagpakababa. O siya'y naging masunurin, hanggang sa kamatayan doon sa krus. Ang branch of the Lord in the day, shall the branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. Ito pong branch of the Lord, mga minamahal, ay hindi kagyat na nagsimulang malaki. Sa kanyang unang pagdating sa lupa, siya po ay talagang nagpakababa. Siya po ay nag-anyong alipin. Hindi lang siya nag-anyong tao. Siya po'y nag-anyong alipin. Pinili niya ang napakababang kalagayan. Si Kristo po, ang sanga ng Panginoon, ay nagsimula sa maliit na sanga. Pero isang araw sa kanya pagbabalik, not like before, hindi na siya katulad ng kanyang kalagayan sa kanyang muling pagbabalik, na siya'y hamak, siya po'y hari. Siya po ang maghahari. Kaya kung ating titingnan ng Isaiah, in that day shall the branch of the Lord be beautiful. In that day. Ano po yung in that day, yan po yung tumutukoy sa the day of the Lord. Pag pinag-aralan niyo po ang eschatology, o tinatawag na doctrine of last things, at aral sa mga mangyayari sa huling panahon, ay ginagamit po palagi niyang in that day or the day of the Lord. So, isang araw, yung sanga ng Panginoon, in that day shall the branch of the Lord be beautiful. But, at the beginning, siya isang maliit na sanga. Pero time will come, in His second advent, sa kanyang ikalawang pagbabalik, mga minamahal, ay hindi siya katulad ng dati, na sinasampal-sampal, niluluran-luran, tinutuya-tuya, at kung anong mga gawang hindi tama ang ginawa na paghamak sa kanya. He was despised and rejected. But, sabi ng Panginoon na dinaan sa talinghaga, ang sinumang ayaw ng aking paghahari ay patayin. Ang Panginoong isang araw, in His second advent, sa kanya pagbabalik, in that day shall the branch of the Lord be beautiful and glorious. Buong tikas, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. Yan po isang prophecy na isang araw ang Panginoon sa kanyang paghahari ay isang napakaluwalhati, matikas,
matuwid na pamamahala at sa kanyang panahon ay magiging kagaling-galingan at lahat ng naligtas na Israel doon sa kanyang pangunguna. So, tinanong po natin na ang branch of the Lord na tinutukoy ay ito po ay nakaugat sa pangako niya kay Abraham at ito po ay nahayag hindi sa isang maluwalhati agad na papahayagan sapagkat lingid sa kaalaman ng mga Hudyo na ang unang pagbabalik ng Panginoon ay bilang tupa na kordero ng Diyos na mag-aalis hindi lamang ng kasalanan ng Israel, kundi kasalanan ng maraming bansa, sapagkat for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So dahil diyan, hindi naging acceptable ang Panginoon sapagkat hindi katulad ng kanilang inaasahan. Bakit ito'y mahirap, ito'y karpintero, hindi yung Misaya na hari. Yun po ang presentment, maliit muna po ang revelation niya ng sanga ng Panginoon. Pero ang talata natin binasa ay meron talagang pinagtutukuyan in that day. That is on the last day. The day of the Lord. Magaganap po yan na yung nireject ng Hudyo na na-rebuild sa small and fragile in the beginning ay siya pala ang tunay na Misaya na kung saan ay magiging mapalad na panahon sa kanyang paghahari at yung remnant na Jews ay tatahang tiwasay sa pangunguna ng Misaya. Ngayon po sa panahon ito mga minamahal, don't expect based on the prophecy of the Bible na meron talagang babangon na mahusay na leader. Ang pinakamahusay na leader na hari ng Israel base sa pangako ng Diyos kay Abraham, the branch of the Lord, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At ulit mga minamahal, ang paghahari ng Panginoong Jesus na tinatalakay yung branch of the Lord sa Isaiah 4 verse 2 ay on the future. Now, kaya ko na ulit po na wala na pong babangong magaling na presidente ng bawat bansa. Wala na po. Ang pinakamahusay na lang sa hari ng hintil, pero mag-ahari lang siya sa loob ng 7 taon sa buong mundo ay ang Antikristo na mismo. Ayan po yung sa panahon ng tribulation. Nagsimula ho kasi ang paghahari ng hintil kasi nawala sa paghahari ang Israel dahil ng kanilang kasalanan. Bumagsak, naging alipin ng Babylonia. Nagsimula po yan kay Nabucodonosor at nagtapos sa mga Herodes. Na ang kategorya po ayon po sa hula na pinakita kay Daniel, ang kategorya po ng governance o government sa pangunguna po ng mga pagano o hintil na hari na nagsimula kay Nabucodonosor ay nakita po ni Daniel yung isang malaking larawan, kolos image, from gold to clay. Yun po ang sinasabi ng Bible. Ibig sabihin po, ang gobyerno po talaga mula sa gold hanggang sa putik. So pababa po talaga ang sistema, hindi ho pagaling, pabulok. At yung 10 daliri ng great image ay may umultaw ayon po sa kay Daniel na isang maliit na sungay na pangungunahan ng isang Antikristo. At yan po ay sa katauhan nga po ng Antikristo sa 7 taong kapighatian. At nakita doon habang natatapos yung 7 taong kapighatian, mga minamahal, nakita po ni Daniel na mayroong bumulusok ng isang malaking bato doon sa 10 daliri ng malaking imahe at bumagsak po ang isang malaking imahe pababa at nawala na ho yun. At ang humalili ay ang bato ang nagahari. Yun po'y kumakatawan sa branch of the Lord.
Na ngayon, siya po'y hindi makikitang gayon sapagkat siya po'y nagpakababa. Kasi siya po ay manunubos muna ng Israel sa kasalanan na nakinabang din ng mga hintil, mga minamahal. So yun po ang ating makikita, branch of the Lord ay nag-ugat o rooted on Abrahamic covenant, revealed, small, and fragile in the beginning. Then makikita po din natin na ito pong branch of the Lord ay righteous branch. Siya po ay matuwid na sanga. Nais pong basahin po ang Jeremiah chapter 23 verse 5 and 6. Ay sabi po ganito, "Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch." Sabi po ng Jeremiah, ito po'y hula, hindi po ito po'y part ng Old Testament time, nasa backsliding period ng Israel. Ang mga Israel mga hari ng Israel ay lumayo sa Diyos, ang Judah and Israel. At sa katauhan po ni Jeremiah, nagpahayag ang Diyos, na sabi niya, narito darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng isang matuwid na sanga, righteous branch. Ano po? And a king shall reign and prosper. Ito pong matuwid ay nasanga ay tumutukoy sa hari at maghahari at magiging matagumpay. Ang mga hari ng Israel ay merong mga magagaling pero darating ang panahon na talagang magbabangon ang Diyos na isang hari sa binhi ni David. Kasi yan ang pangako sa tinatawag kay Abraham na extension ng Davidic Covenant, yung pangako kay David. At ito pong haring ito, mga minamahal, the branch of the Lord, ay matuwid. Ano ho? Kaya po sa kanyang pamamahala ay uunlad. And shall execute judgment and justice in the earth. Kung ngayon ho, yung mahirap walang mailaban sa batas, at yung mayaman nakakapag-paikot ng batas, hindi ho yan papasa at uubra sa darating na sanga ng Panginoon, sapagkat siya'y haring matuwid. At ang sabi po ng verse 6, "In his days, Judah shall be safe, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord, our righteousness." Ito pong branch of the Lord, mga minamahal, na nag-ugat sa pangako ng Diyos kay Abraham, na nagsimulang maliit na sanga, pero base sa hula, ito po ay talagang maghahari. At ang kanyang pangunguna ay matuwid sapagkat siya'y matuwid na hari. Siya po ay righteous branch. Ang sabi po ng Jeremiah 33 verse 15 and 16, ganito po ang sabi, "In those days, and at that time, will I cause the branch of righteousness to grow up unto David, and he shall execute judgment and the righteousness in the land." Hindi na uubra yung korupsyon sa panahon ng paghahari ng Panginoon. Salamat, meron pong hula na magkakaroon pa ng magandang pamamahala sa lupa. At ito hindi sa pamamahala ng kung sino man. Ito po sa pamamahala ng branch of the Lord. Ito po tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. At siya po ang katangian ay isang matuwid
na persona. Verse 16, in those days shall Judah be saved. Kasi itong mga minamahal, ang lapat po o ang kaganapan po ng tinatawag na katuparan ng branch of the Lord bilang hari ay magaganap po yan sa huling yugto ng 7 taong kapighatian na magaganap sa sangkalupaan o sangkamutuhan. Nais ko pong ipaalala sa inyo mga minamahal, ang mundong ito'y hindi mananatiling ganito. Ang mundo po'y nakalaan sa ilalim ng galit ng Diyos. Kung sa panahon po ni Noah, ginunaw po ang Diyos sa magitan po ng tubig, ang ating pong lupa naman ay nakalaan sa tinatawag na matinding init ng apoy. At yung pa'y matinding pagkatunaw, pagkalusaw ng sanglibutan. Pero bago mangyari yon, maghahari muna ang Panginoong sa lupa ng 1,000 taon. At yung magsisimula kapag natapos naman yung 7 taong paghahari ng huling hari ng hintil sa katauhan po ng Antikristo. At ang sabi po, ang kahirapan pong magaganap sa 7 taong kapighatian, sabi po ng Biblia, ay hindi pa naganap buhat ng itatag ang sanglibutan. At yan po ay kung ating pong tutuusin, yan po ay dahil sa tinatawag na hatol pa rin ng Diyos sa bansang Israel, nakasama na rin ang buong sanglibutan. At ang sabi ho ng Biblia, kung inyo pong babasahin ng Apokalipsis, nagsimula po ang paglalarawan ng sunod-sunod na mga kaganapang magaganap sa buong mundo. Nagsimula po yan sa chapter 6 hanggang chapter 18 po ng Revelation. Makikita po natin kung gaano kasaklap ang hinaharap na hirap ng sanglibutan sa ilalim ng galit ng Diyos. Diyan po magaganap ang tinatawag na tataka ng 666. Diyan po magaganap, mga minamahal, na ang tao makakain lamang ay ang halaga ng isang tinapay ay 1 buwang sweldo. Kung sa panahon po ng matinding kahirapan na nagdaan sa panahon ng Samaria, na nagkausap ang kapitbahay sa tindi ng kagutom, ay inilabon at inilaga ang kanilang anak para lang may makain sa tindi ng kahirapan. Gaano kahirap ang nangyari sa panahon ng Sodoma at Gomorrah? Gaano kahirap ang nangyari sa panahon ni Elijah, 3 taon at kalahating walang ulan? Gaano kahirap ang nangyari sa panahon po ni Noe na ginunaw sa magitan ng tubig? Pero ang nalalapit at isang araw na magaganap sa buong mundo, sa ilalim ng galit ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, at ang paglalarawan po doon, ang kahirapang iyon ay hindi naganap buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung kaya nga lamang po, mga minamahal, makakaahon doon, ay dahil may pangako ng branch of the Lord na magkakaroon po ng tinatawag na maghaharing matuwid. At kabuntot na po na yun ng kaginhawahan. Na yun po ang ating sunod na pag-aaralan. Nais ko lang po ipaalala sa ating mga minamahal, yung salita ng Panginoong sa Isaiah, in that day, kung naganap sa Panginoong Sus ang maraming propesya na inihula na noon pa sa panahon ni Adan at Eva, kahit nga doon nabanggit yung seed. Pag-aalitin ko yung binhi ni Eva, ni Adan at binhi ni Satanas, na yun ay naporma kay Abraham hanggang sa nga po ang sumisintro ng pangako yung branch of the Lord. O yun po mga minamahal, ay inihula at mga natupad sapagkat wala ho ang salita ang Diyos na hindi matutupad. Kaya sabi, in that day shall the branch of the Lord be beautiful. Nung una, hindi, kasi karpentero lang. Pero be beautiful, siya po yung maghahari. At the last part of the 7 years tribulation. Nais ko lang po ipaalala mga minamahal sa inyo,
na kahit anong sarap ng pagkain mo, kahit anong ganda ng kwarto mo, kahit anong ganda ng bahay mo, kahit anong lawak ng lupain mo, kahit anong gaganda ng sakyan mo, hindi ho yan mananatili at hindi ho pwedeng umalwan at sumarap, guminhawa at lumigaya ang buhay ng tao na hindi suko kay Kristo. Sapagkat ang tao hindi suko kay Kristo, hindi nagsisisi ng kasalanan at nabubuhay sa kasalanan, maghahari po isang araw ang hari ng mga hari na walang sasantuhin. Sa kanya ang kasalanan ay parurusahan. Kung ngayon nagdiriwang ang mga iligal, kung ngayon nagiging legal ang hindi dapat legal, dahil namamayani ang kasalanan, namamayani ang kabaluktutan, na napipiringan ang katarungan, nababaluktot yung dapat i-execute. Pero sa paghahari, in that day, shall the branch of the Lord be beautiful and glorious. Ito po'y hindi kayang piringan ang batas. Ito po'y hindi po kayang hadlangan at pairalin ang dapat. Kaya, kung ngayon ay laganap ang korupsyon, kung ngayon ay laganap ang pandaraya, kung ngayon ay laganap ang mga kapighatian at pagpighati, kung ngayon ay laganap ang pag-api sa mga walang kayang magawa, hindi ho yan pwede sa branch of the Lord. Sapagkat ang kanya pong katangian, ang kanya pong pamamahala, dahil siya'y matuwid, ito po'y matuwid na pamamahala. Kaya kung ating pong papansin sa pang-apat na puntos po natin, nag-una po tayo rooted on Abrahamic covenant, rebuild in small and fragile beginning. Then number 3 ay righteous branch. Ito po naman ang nais ko po nga ating makita dito sa Isaiah, actually sa whole chapter niyan, at tininan ko na lang po yung mga konteksto ng branch of the Lord. Ito po yung pagkaharing masagana. Reigning prosperously. Tayo ka mga minamahal, sa loob ng 1,000 taon, makakaranas po ang mundo ng isang masaganang panahon sapagkat nasa ilalim ng pamamahala ng branch of the Lord Jesus Christ. Kasi ang sabi po, ganito po ang sabi ng talata sa Isaiah 11 verse 1. Kaya ngayon po mga minamahal, ngayon ay hirap na hirap pairalin ang nararapat. Hirap na hirap ilapat ang katarungan. Daling-daling gawin ang kabaluktutan. May panahon po yan. May tuldok po yan. Actually, ang papasok sa hatol ng Diyos ay yung mga taong tumanggi sa pamamahala matuwid. Ngayon, ganito po ang sabi ng Isaiah 11 verse 1. At may lalabas na usbong sa puno ni Isay. Yung Isay po, yan po ang ama ni David. So, usbong sa puno ni Isay. Sa lahi ni Isay, sa lahi ni David, may lalabas na usbong at isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. So ito po'y tumutukoy sa Panginoong Hesus. Darating ang panahon, may uusbong na puno sa puno ni Isay. Isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. At ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya. Ang diwa ng karunungan. Wala na hong pinaka-marunong na hari isang araw, kundi ang paghari ng Panginoong Hesus. Hindi si Solomon. Ano pa sabi po ng ibang talata na gaya ng tubig na bumabalot sa lupa, gayon ang karunungan sa 1,000 taong paghahari ng branch of the Lord. Mas namumunyaki, mas bumabalot ang kaalaman
ng branch of the Lord. Ang sabi, ang diwa ng payo at katibayan, ang diwa ng kaalaman at takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. Kaya po, isang napakasaganang panahon sa ilalim ng pamamahala ng matuwid na Panginoon, ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon. Yan po ang ating makikita at aasahan mula sa propesya ng branch of the Lord that pertains sa Panginoong Jesus. Okay, sa lahi ni David, puno ni Isay. Ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng karunungan at ng kaunawaan, ang diwa ng payo at ng katibayan, ang diwa ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. At ang kanyang kaluguran ay magiging sa pagkatakot sa Panginoon. Yun po ang kanyang kagalakan, yun po ang kanyang inclination, yun po ang kanyang pagkahilig, ang pagkatakot sa Panginoon. At hindi siya hahatol ng ayon sa paningin ng kanyang mga mata, ni sasaway man ng ayon sa pakinig ng kanyang mga tainga. Kasi tayo pong tao nagkakamali ng judgment kasi nakabatay lang tayo sa ating napakinggan. Nakabatay lang tayo sa ating nakita. Pero ang Panginoon po ay base sa katwiran, base sa karunungan. Kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha. Kaya, hindi na ho api ang mga wala sa paghahari ng Panginoon. Hindi katulad ngayon. Nakakatakot mga ospital. Iisa na ho ang sakit ngayon ng tao. Kung ang sakit mo ay kanser, hindi kanser ang sakit mo. Kung ang sakit mo ay ang anuman, iba't ibang sakit, iisa na ho ang sakit ngayon. COVID. At nakakaawa tayong hindi kabilang sa mga may kaya. Mahirap ang panahon ngayon. Sapagkat tayo nasa ilalim ng pamamahala na hindi mabilis mailapat yung dapat, kundi nababali ang dapat. Pero time will come, ang Panginoon po, sa kanyang paghahari, yung branch of the Lord, sabi, hahatol siya ng nasa katwiran sa dukha at sasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa. Sasaway siya ng may karampatan, yung akma, yung matuwid, yung nararapat. Walang under the table, walang kinikilingan, walang kinakampihan, kundi kung ano yung nararapat. Kaya ang mapalad sa panahong ito ay yung matutuwid, sapagkat ang nasa pamamahala ay matuwid. Ngayon po, ang nakakaawa sa panahong ito ay yung ikaw ay manindigan sa kung ano yung matuwid. Sapagkat ngayon ay hindi daw nakakabuhay ang magandang prinsipyo. Kinakailangan mo nang sumabay sa agos ng tubig kung gusto mong mabuhay. Kinakailangan mo nang makiisa sa agos ng kamalian kung gusto mong may bakar ka sa nakatataas. Kaya ngayon, kapag ikinagpakatuwid, kawa-awa ka. Sapagkat ang mundong ito ay mailap sa katarungan. Sapagkat ang mundong ginagalawan natin ngayon ay mailap sa kung ano yung nararapat. Kaya ngayon ang ginagaling ay yung nabubuhay sa mali. Pero sa panahon ng paghahari ng branch of the Lord, hindi po yan uubra. Ang mapalad ay yung nasa katwiran. At ako'y naniniwala rin naman hanggang ngayon ay mapalad pa rin yung nasa katwiran. Sapagkat ang tunay namang hari
hindi lamang sa aktwal sa loob ng 1,000 taon, ang Diyos pa rin ang hari ngayon. Kaso lamang, may lahok na sistema ng ganitong sistema. The God of this world is Satan. Pero siya po ay medium lang na tinatawag na Diyos sa soberanong kaparaanan. Pero darating isang taon, ang panahon sa branch of the Lord na wala ng ni kaunti sistema ng kabulukan ng pamamahala. Bagaman, marami dong hindi ligtas, pero maraming hindi talaga uubra yung mga palusutan system. Kaso lang, hindi automatic lahat ng tao'y ligtas doon. Kaya sa last part din ng 1,000 years reign of Christ, kung mababasa nyo po sa Apocalypse, di kinulong ang dragon. At sa huling panahon, kinalagan uli. At magkakaroon na tinatawag na final revolt, pakikipagbaka, Gog and Magog. Sino yung kakampi sa dragon? Yun hong mga taong suppress sa pamamahala na matuwid. Napipilitan lang sumunod sa Panginoon dahil siya ang nakatrono. Pero sa kanilang puso palibasa hindi lahat ligtas sa pangunguna ng Panginoong Hesus. Nag-aabang pa rin sila ng makakatigan. At kaya diyan muling lilitisin ang buong mundo dahil aalpasan uli ang dyablo. At lilitaw na maraming tao na kaya laang gumagawa ng matuwid sapagkat may namamahalang matuwid. Pero ang kanilang kalooban ay hindi talaga doon. Kaya nung umultaw uli ang dragon, sumama uli sila sa kanilang hukbo laban sa Diyos. Alam niyo ang Diyos, ang taong hindi talaga ligtas, isama mo man yan sa mga lipon ng mga ligtas. Yan ay napipilitan lang. Pero hindi masaya sa katwiran. So sa pamamahala po ng Panginoon, mga minamahal, ay suppress ang mga liko. Ngayon naman, sa pamamahala ng hindi ligtas, suppress ang matutuwid. Ang masaya sa pamamahala ni Kristo ay yung sinasabing mga maaamo. Yung mga mapagpakumbabang loob. Yung mga nahahapi sa kasalanan. Pero, yung hindi, nakikigaya lang. Kaya kung ano papansinin, ang pagiging Kristiyano ay talagang nasa esensya ng tinatawag na maamo, mapagpakumbabang loob, nahahapi sa kasalanan. Yan po talaga ang diwa ng Kristiyano. Sapagkat kahit ultimo sa 7 years tribulation o sa 1,000 years reign of Christ, may nakiki-ride on lang, nakikisama lang sa gumagawa ng tama, pero hindi talaga kaisa ng tama. Yan po ang actually ang diwa ng apostasy. Pag sinabing apostasy, they knew the truth, but they are not of the truth. Maraming taong alam ang tama, pero hindi sa tama. Ang sabi po, alam ho natin na ang dyablo nung tapusin si Adan at si Eva, ang sabi niya, sa oras na ikaw ay kumain niyan, ay magiging tulad ka ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At yan po naman ang nangyari. Nakaalam nga na mabuti at masama ang tao. So alam din ni Satanas kung ano yung mangyayari. Pero hindi siya doon sa alam niyang mangyayari. Marami ang taong nakababanggit din ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ay sa Panginoon. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Alam nilang may Panginoon. Naiintindihan nila ang pangangaral kahit paano nasalita ng Diyos. Pero hindi sila kaisa at hindi nila maayunan ng lasap at makatotohanan
yung sinasabi patungkol sa Panginoon. At yan po'y hindi lang naganap at nagaganap ngayon, maging yan ay sa paghahari ng branch of the Lord, yan po'y totoo. Nasa ilalim ng pamamahala ng matuwid, pero hindi kaisa ng matuwid. Ang magagalak lang diyan ay yung mga maaamo. Sa ngayon po, tayo ang napipighati sa sistemang bulok. Ang nagagalak ay yung mga nasa bulok. Pero sa paghahari ng Panginoon, ang nagagalak ay yung nasa Panginoon, pero napipilitang gumawa yung wala sa Panginoon ng nararapat. I hope naintindihan po natin yan. Kaya sabi ko ganito, kundi hahatol siya ng nasa katwiran sa dukha, asasaway na may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa, at sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig. Sasaktan niya ng lupa ng pamalo ng kanyang bibig, at ng hinga ng kanyang mga labi ay kanyang papatayin ang masama. Kanyang papatayin ang masama. Opo. Hindi ho pwede dito yung paglapastangan. Hindi ho pwede dito yung brutalang ginagawa sa lahat ng mga pangulong dumadaan na naka-Facebook pa pagmumura sa presidente. Hindi yan uubra. Sa paghahari ng Panginoon, hindi na kinakailangan ang mga media. Hindi na kinakailangan ang mga reporter. Ang maghahari doon ay omniscient. Ang maghahari doon ay pinakamarunong sa lahat. Kung paano ang tubig ay sumasapaw sa lupa, ganun ang kaalaman ng Diyos. Walang lihim sa pamamahala ng Panginoon. Kaya hindi uubra na doon yung tinatawag ng mga drug lord. Hindi na uubra doon yung mga tinatawag diyan yung recruiter, mga mambubugaw, mga magmamariwana, mga illegal na bagay. Yan po'y parurusahan, yan po'y isisiwalat, yan po'y hahatulan ng isang matuwid na paghahari ng branch of the Lord. Kaya sabi niya, in that day, shall the branch of the Lord be beautiful and glorious. Ngayon po'y maraming nakakapagtago. Ngayon po'y maraming nakakapagkunwari. Ngayon po'y maraming nakakalusot. Pero sa pamamahala ng Panginoon, hindi yan uubra sa Kanya. At sabi po, Kanyang papatayin ang masama. Ngayon, pagpapatayin mo ang kriminal, may natutol, human rights. Talaga ang Panginoon po pagka masama, papatayin. Yan po ang biblical. Pero ngayon ho, human rights. Na kaya naman natutol sa human rights, kasi pagka papatayin ang masama, damay yung mga natutol. Marami ho diyan sa naglalaban ng advokasya na tinatawag na human rights, marami ho diyan sila ang kriminal. Akala lang ang dating sila ay concerned sa karapatang pantao. Pero sa katotohanan na, ang ipinaglalaban nila ay gusto nila matakluban yung kanilang mga masasamang lihim na ginagawa. At yun po yung totoo. Ngayon po, yun ang pinakamasama, yung pinakamaluko, yun pa, masasarap ang buhay. Kasi napapaikot nila ang batas. Nasusupalpalan at nasusuhulan. Pero sa Panginoong pamamahala, papatayin ang masama. At wala akong makapagtatago, hindi na kinakailangan ng media. Alam ng Panginoong Sus ang lahat. Ngayon may media na nagiging kaysa pa ang media Kaya nga media, hati. Media. Hindi saulit. So ganito po sabi, at katwiran ang magiging bigkis ng kanyang baywang, at pagtatapat ang pamigkis ng kanyang mga balakang. At ang lobo ay tatahang kasama ng kordero. Kalayan niyo yan? Yung lobo at kordero. Ang paghahari ng Panginoon, dahil ito po'y paghahari ng isang matuwid na paghahari, hindi nauubra ang kasamaan,
maging sa pag-ita ng mga hayop, nagkakaroon ng kapayapaan. Ang 1,000 hinaharap sa paghahari ng branch of the Lord ay isang mapayapa, may unlad, masaganang mga taon sa paghahari ng matuwid na Panginoon. Pero, sinasakal at napipighati ang mga nasa kabulukan. Ano po sabi? At ang lubo ay tatahang kasama ng kordero. At ang leopardo ay mahihigang kasiping ng batang kambing. Talaan mo yun. Ang lobo, tatahang kasama ng kordero, hindi nag-aaway. Hindi nangangay. Ang leopardo, mahihigang kasama ng batang kambing. Hindi kinakain ng kambing. At ang guya, at ang batang leon, magkadais, ang guya at ang batang leon. At ang patabain na magkakasama, at papatnubayan sila ng munting bata. Kalain mo yan, yung mga malalaking hayop, nakakatakot ng hayop, pamumunuan, gagabayan ng isang bata. Bakit? Ito po'y taon ng kapayapaan, ito po'y taon ng kasaganaan, ito po'y taon ng, I believe, less violent. Sapagkat hindi uubra sa paningin ng Panginoon ang kasamaan. Ito po yung propesiya sa branch of the Lord na hinaharap ng mundong ito. Kaso lang, bago po dumating ang 1,000 taon, paghahari sa ilalim ng branch of the Lord, ulitin ko po, 7 taong kapighatian muna ang dadaan. Sapagkat dito po ay ipalalasap ng Diyos ang galit ng Panginoon sa mga taong ayaw at walang panahon sa Panginoon. Hindi ho libre ang kawalan ng panahon sa Panginoon. Tatandaan niyo po yan. Hindi ho walang consequence ang kawalang pagkatakot sa Panginoon at pagbabawaliwala sa Panginoon. May 7 taong kapighatian. At ang malupit niyan, yung dagat-dagatang apoy. Hanggat hindi ka po nagsisisi, mga minamahal, lagi ko pong binubuk ang bibig sa lugar na ito. Walang magandang hinaharap ang sino mang nilalang ng Diyos na ayaw magsisi at manampalataya kay Jesus. Sabi po number 17, at ang baka at ang oso ay manginginain, ang kanilang mga anak ay mahihigang magkakasiping, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka. At ang batang pasusuhin ay maglalaro sa lungga ng ahas. Imagine, yung batang pasusuhin, maglalaro sa lungga ng ahas. Kasi ngayon po, ang pati mga hayop ay may ilap at mababangis. Kasi yun po ay, ramdam din nila yung violence sa makasalanan. Kaya sila ay hindi at is. Sila po ay, actually sabi nga sa amin nung ang marunong sa aming pinsan, hindi, yun ang ahas kaya kailangan kakagatin, dahil pagka inaano mo, pagka sinasaktan mo. Pero sa panahon ito, paano yun? Payapa yan. Kaya pati bata, nilalaro ang lungga ng ahas. Try to imagine that. At hindi maaano. Yan po ang hinaharap ng mundo sa pamamahala ng sanga ng Panginoon. Kaya mapalad, yung mga sumuhay na sanga mula sa sanga. Ang Panginoon nagsimulang isang maliit na sanga, tapos yung naging malaking isang puno ng ubas, at ang sabi sa mga manampalataya, kayo ang mga sanga. Mapapalad po yung mga sumuhay sa sanga ng Panginoon. Sana kayo ay kasama doon sa mga sumuhay ng mga sanga mula sa isang sanga. Ang penungsusang tunay na sanga dati, naging malaking puno, na sana tayo ngayon ang kumakatawan sa puno o sa mga sanga ng isang puno ng ubas, ang penungsus. At tayo ang mag-i-enjoy, hindi lang sa panahong ito, bagaman tayo hapis sa kasalanang sistemang ito, pero time will come sa pagkahari ng Panginoon. Tayo ang pinakamasaya sapagkat tayo mga sanga na sumanga sa sanga ng Panginoon.
Ganito po ang sabi po ng verse 19, hindi sila magsisipanakit, yung mga alupong, o magsisipaniraman sa aking buong banal na bundok, sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Sa dagat, hindi mo makikita ang lupa. Sa baybay dagat mo lang makikita ang buhangin. Pero sumasapaw pa rin ang tubig. Ang karunungan ng Diyos sa paghahari, ang karunungan ng Diyos sa sanga, sa kanyang paghahari, ay isang paghaharing prosperous, peaceful, not like sa ating panahon ito. Sapagkat maraming hari ng bansa walang takot sa Panginoon. Maraming hari, presidente ng mga bansa, hindi kilala ang Panginoon. Mabibilang mo ang mga bansang gumaling ang pamamalakad. Malaking porsyento ay bulok ang bansa dahil ang namamalakad ay bulok. Sa Israel, bansang Diyos, wawalong hari ang naging magaling sa hari ng mga Huda. Pero sa Israel, ni isa'y wala. Kaya dumating sa hantungan ng Israel, ang bansang Israel ay nakubkob ng kalaban. At babalik lamang ang masaganang pamamahala, masaganang Israel sa lupain ng Palestino na pinangako sa bansang Israel sa pamamahala ng branch of the Lord na uusbong sa puno ni Esay, ang Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw ay wala sa Panginoon, hindi ka mapalad kasi hindi ka sangang umusbong sa Panginoon. Kung ikaw naman sa Panginoon, hirap tayo ngayon, pero time will come, tayo ang mag-i-enjoy ng matuwid na paghahari ng Panginoon. Lastly, mga minamahal, nais ko pong ibigay sa branch of the Lord ngayong gabi. Una, rooted on Abrahamic covenant, yung branch of the Lord. Yan po'y nakaugat sa pangako ng Diyos kay Abraham. Hindi pa ganap na bubuo ang Israel. Ipinangako ng Diyos na merong sanga ng Panginoon na manggagaling kay Abraham na uusbong kay Isay na galing kay Abraham. Kay Isay doon nagsimula ang paghahari. Si Saul ay nawala sa linya ng paghahari na kay David. At ang pangako kay David, hindi mawawala ang maghahari sa iyong binhi. At ang final king na lalabas na hari sa binhi ni David ay ang branch of the Lord. That is the Lord Jesus Christ. Siya'y lumabas ng una, hindi bilang hari, kundi isang maliit na sanga. Siya nagpakababa dahil naman ang plano ng katubusan. Ngayon, isang araw darating yung tinatawag na yan ay righteous na paghahari, o righteous na sanga, then reigning prosperously. Then last, anas po natin idiin din dito, ay doon sa Mateo chapter 22, Mateo chapter 22 verse 42 hanggang 46. Yung branch of the Lord, mga minamahal, ay related to the deity of Christ. Yan pong sanga ng Panginoon na inihula, na lalabas sa puno ni Isay, na naging anak ay si David, at yung kanyang anak na si David, hinulaan, na sa iyong binhi ay hindi mawawalan ng uupo sa trono. Inihula yan. At yan po'y magaganap. At yan po'y sa katauhan ng Panginoong Hesus na inihula. Na ito palang branch of the Lord ay kung iyong susunsunin, mga minamahal, base sa flow ng konteksto o ng mga talataang binanggit na may kinaalaman sa branch of the Lord, yung palang branch of the Lord, kaya may gayong uri ng buhay na matuwid at masagana at matagumpay na pamamahala na kanyang karunungan ay kung paano ang tubig ay sumasapaw sa dagat, gayon ang kanyang karunungan. Sapagat yung branch of the Lord, mga minamahal, ay umuugnay o tumutukoy din sa tinatawag na kadyusan ng branch of the Lord. Yan po ang ating mababasa
sa aklat po ng Mateo chapter 5. Kaya yun po, pag nakita po natin yung branch of the Lord sa Bible, yan po ay may pinaglalapatang 5 nating binasa. At ang pinakadakilang pinaglalapatan nito ay yung mataas na kalagayan ng branch of the Lord. Si Kristo po ay lagi po nating ipinagdiriinan na si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao sa lahi ni Abraham, sa linya ni David, para maging Misaya. Pag sinabing Misaya, hari, saserdote, at propeta. Yan po ang branch of the Lord. Pero ang isang matimbang, mabigat, na ipinag-uugnayang kalagayan meron ng branch of the Lord, ay diniin sa bibig mismo ng Panginoong Hesus na yung anak ni David na yan ay Diyos na tinutukoy. Tingnan niyo po ang Mateo chapter 22, verse 42 hanggang 46. Ganito po ang sabi ng Biblia na sinasabi, ano ang akala ninyo tungkol kay Kristo? Ano ang akala ninyo? Alam natin yung salitang akala. Sabi nga ng matatanda, maraming namamatay sa maling akala. Akala ko patay, yung pala'y buhay. So, ang sabi ng Panginoon, ano ang akala ninyo kay Kristo? Ano ang inyong pananaw kay Kristo? Ano yung kaalaman kay Kristo? Kanino bagang anak siya? Sinabi ni Leah sa kanya kay David. So, alam din nila yon. Yung tinatawag na Abrahamic covenant, Davidic covenant. Yan ang branch of the Lord. Tama naman ang kanilang tinuran. Nung tanungin sila, kanino bagang anak si Kristo? Sabi nila, yan po ay kay David. Sumagot ang Panginoon. Sinabi niya sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon? Kung siya nga naman ay anak ni David, bakit tinatawag ni David siya na Panginoon? Mind you, brethren, kaya mali pong turo, mga minamahal, na si Kristo ay nagsimula laang sa pag-iral nang siya ipanganak ni Maria. O kaya naman, siya ay nagsimulang umiral kamakailan lamang. Pero sa panahon pa lang ni David, may tinatawag na siyang Panginoon. Yung lalabas sa kanyang lahi, sa inaharap na magiging hari, tama naman ang sagot ng mga kausap niya Sino baga ang akala ninyo kay Kristo? Kaninong anak siya? Kay David. Tama po yun. Pero may mas malalim na tanong, ang Panginoong Diyos, bakit tinawag ni David na Panginoon yung lalabas sa kanyang hari? Yan yung po sabi. Sinabi sa kanila, kung gayoy, bakit tinatawag siya ni David na Panginoon sa Espiritu na nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, kanyo dalawang Panginoon. Kaya tayo pinaniniwala na ang pagiging iisa ng Diyos ay hindi sa pagiging ganap na isa, kundi sa pagiging nagkakaisa. Ganito ba sabi? Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Ito po'y propesya sa huling hari. Nalalabas sa bansang Israel sa lahi ni Israel ni David. Pero ang tawag ni David ay Panginoon. Verse 45, kung tinatawag nga siya ni David na Panginoon, paano siya kanyang anak? Walang pag-aalinlangan na alam nila ng kausap ng Panginoong Hesus na ang Kristong maghahari sa Israel ay nasa linya ni David sapagkat yun ang hula na nagugat pa kay Abraham. So, anak ni David. Pero, tinanong sila ng Panginoong Hesus, kung si anak ni David, bakit naman itong anak ni David na ito ay tinatawag mismo ni David na Panginoon? Ano ba, sabi po ng verse 46, at wala sino mang nakasagot sa kanya ng isang salita.
Ni wala sino mang nangahas buhat sa araw na yaon na tumanong pa sa kanya ng anumang mga tanong. Ano ba ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? Ako ay anak ni David na isang araw ay maghahari sa loob ng 1,000 taon, isang matuwid at masaganang paghahari. Ako'y anak ni David sa pagiging laman. Pero ako'y Panginoon ni David sa pagiging Diyos. Kaya po yung branch of the Lord, mga minamahal, na inihula na ipinakita na sa panahon pa ni Abraham, actually, yan po'y idinadarang na sa panahon pa ni Adan at ni Eva. Yan pa lang yung isang titulong ginamit sa Panginoon. Ang dulo niyan, nakapahayagan, na lalabas sa lahi ni David, ay ipinakikitang tao sa pagiging lahi ni David, pero Panginoon ni David dahil siya Diyos. So, kung gagamitin po natin ang terminong Batanggenyo, napakamalas ng mga tao na hindi naniniwala na si Kristo ay Panginoon ni David o Diyos ni David. Siya ay anak ni David sa pagiging laman, nahahalili sa dulo ng kanyang binhi, nababangong hari sa mga Hudyo. Pero bago pa maganap yon, inihuhula pa lang at ang kanyang pagiging Panginoon sa katawang taong yon. Kaya great is the mystery, God manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman, dakila ang hiwaga. Kaya mga minamahal, yung branch of the Lord ay dakila na inihula ng Diyos sa kanya pamamahalay walang katulad. At ang sino mang hindi kumikilala ng ganong kalagay ng Panginoon, yan po ang mga kalaban ng Panginoon. Yan po ang mga pagpapapatayin ng Panginoon sa kanyang paghahari. Ngayon po, umiiral po ang mga kulto. Kasi wala pang lantarang nakaupo sa trono ang branch of the Lord. Ako po yung naniniwala, mga minamahal. Mag-aral po kayo. Iisa na ang relihiyon sa loob ng 1,000 taon. Wala nang maraming iba't ibang relihiyon sa ilalim ng pamamahala ng sanga ng Panginoon. Ngayon, umuubra pa yan. Kasi ito yung panahon para ang tao'y mag-evaluate, magsisi. Ito po yung may, kumbagay, panahon ng biyaya para ang tao'y maligtas. Para ang tao'y makapagsisi, manampalataya kay Kristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Pero time will come, mga minamahal. Iisa na ang pananampalataya sa kanyang paghahari. Na ang sanga ng Panginoon ay Panginoon ni David. Sa pagiging Diyos, pero anak niya sa pagiging tao. Kaya ako paniniwala, ang tanging relihiyon na umiiral at iiral sa loob ng paghahari ng Panginoon ay yun lamang naniniwalang si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Labas dyan, kaaway na ni Kristo at papatayin. Kaya kung may nangangaral sa inyo na si Kristo ay hamak, na si Kristo ay hindi branch of the Lord, na umuugnay sa pagiging Panginoon ni David, matakot kayo, isa kayo sa pupugnawin at papatayin ng Panginoon. Dahil isang relihiyon na ang iiral sa ilalim ng pamamahala ng sanga ng Panginoon. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit, salamat po na marami. Nawa Panginoon ang aming pag-aaral ay muli ay meron kaming nahagip sapagkat hindi namin may iwasang matunghayan sa aklat mo ang Biblia na meron kaming mapapansing salita
the branch of the Lord. At least nakita po namin kung sino ang tinutukoy niya ng Panginoong Hesus, na nagbugat sa pangako kay Abraham na siya'y nagsimulang isang maliit na sanga, ito'y matuwid at siya'y maghahari ng masagana. At siya po ay Panginoon ni David dahil siya'y Diyos, pero anak ni David na magiging hari sa pagiging tao. Dahil maliwanag ang Diyos ay nagkatawang tao. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you po. Pagpalaan po tayong lahat ng Panginoon.